rin na lumahap sa kaugnay Mahaw ta dods. ng OPCC. Humba. Tinatawag namang Humba nga baboy yung sudan. Mura sarap tahi. Ibinunyag naman ni dating Senator Antonio Trillanes IV na may dalawang aktibong general sa Philippine National Police na Sabaw sumba. sa coup plot o coup d'etat plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Trillanes sa DZRH at sa radyo natin. Kasi umano sa kanyang source ay nakatalaga sa Mindanao ang dalawang opisyal na umano'y hawak din ni dating President Duterte. Iba pa umano ito sa mga retired na mga opisyal na ginagawang taga-recruit ng mga sasama sa destabilization plot umano. Pero ayon sa dating senador, nahihirapan silang makarecruit ng AFP at ilang pang aktibong opisyal dahil mababaw pa ang rason ng power grab para umaklas. Sabi ko nga, ay kagaya nung ngayon, paano, dahil marami kaming kadahilanan at yun nga, ganun ang nangyari. Pero ito, yun kasi ang proof, kung record sila ng aktibong ko ng MP, ang tanong sila niya, bakit ba natin ito gagawin? Ano ba ang national interest? Pagkat pinasagot ka nung nagre-recruit, ngayon, ang sasagot lang nila, ano ba naman yun? Ano yun ikatibo yun. Ang ating bansa, bakit naman natin gagawin? Samantala, tinawag naman ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na chismis lang sarap. ng destabilization plot ng ilang mamabatas o matataas na opisyal ng DNP laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ng kalihim walang credible threat laban sa Pangulo. Lalo't lahat naman umano ng administrasyon ay may mga ganitong concern. Suportado anya ng 100% ng mga pulis ang administrasyon ni BBM at patunay dito ang pagiging busy nila sa kanilang trabaho, gaya ng pagkakakumpiska sa 9.6 billion pesos na halaga ng iligal na droga sa Batangas. Ayon pa kay Abalos, walang panahon ang pulis sa mga sinasabing destabilization plot dahil halos araw-araw na may malalaking trabaho at malalaki ang kanilang mga accomplishments. Sinabi ng DILG chief na hindi rin dapat imbestigahan ang revelasyon ng dating senador na si Antonio Trillanes IV at dapat lang itong baliwalain. 7-11 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Sa ibang balita, lumuntag po sa 3.9% ang unemployment rate sa bansa noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 2 milyon na mga Pilipinong jobless o walang trabaho, walang negosyo, nasa 1.8 milyon na lamang noong Pebrero. Multo ng mawalan ng trabaho ay sa sektor ng agrikultura, ganon din sa forestry, 318,000, sa transportasyon at storage, 292,000, sa construction, 214,000. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa, resulta ang mataas na unemployment rate ng mababang produksyon ng pagkain sa gitna ng El Nino. Sa iba pang balita ay giniit naman ng China na may hawak sila na audio recording sa umano'y new model pack nito sa Pilipinas kaugnay ng Ayungin Shoal. Sa 12 minutong phone call noong January 3 o Enero 3, sumang-ayon umano si AFP Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos sa 1+1 proposal sa basbas ng kanyang mga boss. Ibig sabihin, isang barko lang ng Philippine Coast Guard at isang civilian vessel ang papayagan sa resupply mission at dapat may pasabi 2 araw bago ang nasabing misyon. Sa transaction ay binigay ng mataas na opisyal ng China sa Manila Busog na ko, mga Times. Sinabi ni Carlos na aprobado ang proposal